saan man dako po kayo ng Brunei o sa Pilipinas o sa ibang bansa, welcome po sa ating gawain para sa ating Diyos na buhay. Yan. Check ko lang po kung okay yung sound natin. Marinaw niyo po ba akong nadidinig? Request ko din po na pa-open po saglit ng inyong mga camera para po malaman ko na may nakikinig po sa akin. Ayan, sandali lang po. Yan. Ako po si Sister Daisy, ang assigned sharer po sa gabing ito. Please bear with me po for the next few minutes. Hindi po talaga ako sanay na nagsasalita kagaya ngayon and paumanhin din po sa boses ko dahil sa ubo at sipon. Pero alam ko po na hindi yun excuse, di ba? I believe po na God has given me a task and I believe po na He will empower me. So, let us pray muna po and ask for the Holy Spirit to guide us sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Dear Lord Jesus, tunay nga po na napakabuti mo. Ikaw po ang dakila sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Kami po ay tunay na makasalanan, O Lord, sa kabila ng iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin, ikaw ay patuloy namin nasasaktan. Forgive us, O Lord, for our weaknesses, for displaying your word. Salamat po sa iyong grasya at awa. I'm grateful po to be used as an instrument in sharing your word. Tonight, as we listen po, we pray and ask for the Holy Spirit to guide us. May you lead us, Lord, and kung ako lang po talaga, hindi ko po ito magagawa. And I also pray for my brethren, sa mga kapatiran po, to open their hearts and their mind. Ikaw po, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Higit po sa lahat, dalangin po namin na sa gabing ito, ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran. Lahat po ng papuri ay sa iyo lamang nararapat. In Jesus' name, Amen. Yan. Wala po talaga aksidente kay Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo? Lahat po ay nakaplano sa Kanya according to His will. Honestly po, I'm having a hard time to prepare a message kasi po, ang dami kong naiisip as I go through my devotions, and it's so amazing to hear the message of Tita Ellen last week dahil na-finalize na po kung ano yung isi-share ko sa gabing ito. Para po itong continuation yung na-share niya. And our topic for tonight is living in the highest, a life clothed in excellence. Yan, living a life in excellence. Yung term po na living in the highest, kinuha ko po yan dun sa, isa po yan sa mga team namin noong youth po namin, youth camp. Yan, medyo kabataan pa. So, in Philippians chapter 4, verse 8 to 9, sabi po doon, and now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Verse 9, keep putting into practice all you learned and received from me, everything that you've heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Last week, we learned how to guard our hearts and our mind and live our life with God's thought. Your thoughts control your actions. We think what we do, and we do what we think. As we think of things that are excellent, we tend to do excellent things. Amen? God is exceptionally excellent in every way. Yung kanya pong character, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga nagawa at ginagawa ay tunay na napakahusay. Amen? Sabi po sa Psalms chapter 150 verse 2, praise Him for His mighty acts, praise Him according to His excellent greatness. But if God is excellent and Christians are called to be imitators of God, sabi po niyo sa Ephesians chapter 5 verse 1, therefore be imitators of God as dear children. Ibig po ba sabihin na dapat din tayong magsumikap maging
mahusay sa lahat ng ating ginagawa. Yung iba po marahil sasabihin, tinanggap ko na si Lord. Kilala ko na si Jesus. Okay na ako. Nabanggit po last week, di ba, na ayaw ni Lord ng maligamgam na Christian. We should not be complacent in our spiritual growth. As committed Christians, we must always strive for excellence. Amen? So bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong linawin yung pinagkaiba ng excellence sa perfection. In excellence, ibig po sabihin, pursuing and doing the best we can with the talents and abilities God has given us. Doing the right thing. In excellence, there is confidence, learning, nabibuild po yung ating kumpiyansa, no? Dahil hindi tayo natatakot magkamali. And learning, so hindi tayo natatakot magkamali, we learn from those mistakes. Inspiring din kasi na-encourage tayo na mas pagbutihan pa. Self-motivating, napupush tayo na pag-igihan yung ating ginagawa. And merong growth mindset. There's always room for improvement. Perfection, on the other hand, normally trying to hide one's own insecurities for one's own gratification or working for someone else's approval or applause. Ito naman po mas nakafocus dun sa doing the thing right. So in perfection, there is fear of failure. Natatakot na magkamali. And because of this, finding mistakes, mas nakikita or mas hinahanap yung mali, 'di ba, sa ginagawa. Demoralizing din kasi mas lumiliit yung tingin natin sa sarili natin dahil sa pagkakamali na nagawa. Self-critical, malaging pinupuna yung sarili, 'di ba? Mas naka-focus tayo dun sa nagiging outcome ng ginagawa natin, hindi dun sa process o yung way na paano natin ginagawa yung isang bagay. And fixed mindset, kung ano lang yung iniisip natin na tama, yun na yun, naka-fix na tayo doon. Amen? So, nobody's perfect, only God. But we are capable of being excellent because Christ made us excellent by the grace given to us. Amen? So, ang tanong po for tonight is, why we need to be excellent? So, there are 4 key reasons why we should strive for excellence in every aspect of our lives. Mabilis po ba? Nakakasunod po ba kayo? So, basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 2. Kinuha ko po ito sa Amplified version. Sabi po doon sa verse 1, finally, believers, we ask and admonish you in the Lord Jesus that you follow the instruction that you received from us about how you ought to walk and please God, just as you are actually doing, and that you excel even more and more, pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation. Verse 2, for you know what commandments and precepts we gave you by the authority of the Lord Jesus. So, ang unang reason po, why we need to be excellent in order to thank God. So, yun po yung unang point natin. If we do all things with excellence, we express gratitude to God. In 1 Corinthians chapter 8, verse 6, sabi po dyan, but for us, there is one God, the Father, by whom all things were created, and for whom we live. And there is one Lord Jesus Christ, through him all things were created, and through whom we live. We are called to be stewards of the time, opportunities, and abilities God has given to us or presented to us. Ba? Sabi po dyan sa 2 Peter chapter 1 verse 3, by his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself
by means of His marvelous glory and excellence. So, ang sabi po sa binasa nating verse, ang Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Amen? At sa pamamagitan niya, tayo'y nabubuhay. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. Kapag meron pong nagregalo sa atin, damit man yan, o kung ano pa man, o mga gamit sa bahay, the best way po para masabi natin na thankful tayo dun sa nagbigay sa atin, o dun sa natanggap natin, or na-appreciate natin yung natanggap natin, na niregalo sa atin, ay kung gagamitin natin yung binigay sa atin ng maayos at may pagpapahalaga. Same thing din po kay God. We show our gratitude to Him by using the gifts and opportunities He has given us with excellence. Kung ikaw po, nakatanggap ka ng damit, gagamitin mo ba yun or gagawin mong basahan? O isusuot mo siya, and then bago mo siya isuot, paplansyahin mo muna para maayos tingnan. So, binigyan tayo ni Lord ng buhay. Paano mo ginagamit yung buhay mo ngayon? Binigyan niya tayo ng talento, ng kaalaman, ng karunungan. Nagagamit mo ba yun ng tama? Paano mo mapapakita kay Lord na nagpapasalamat ka sa lahat ng ibinigay niya? Yan po ang tanong sa atin ngayong gabi. Ang pagpapasalamat po kay Lord, hindi lang po siya sa salita. Ipakita po natin kay Lord na talagang grateful tayo sa mga natatanggap natin mula sa Kanya. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1b, sa binasa natin kanina, and that you excel even more and more, pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation. Amen. Using our gifts with excellence is one of the best ways to thank God for all that He has entrusted upon us. Amen. So, yun po yung ating answer dun sa first reason kung ba't kailangan natin maging excellent. And then yung pangalawa po, we need to be excellent in order to glorify God. If we do all things with excellence, we give glory to God. Ang sabi po dito Paul said to the Corinthians, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. When Paul says, whatever you do, this includes everything God has called you to do. Amen? Sa buhay po natin as Christians, meron po tayong tinatawag na spiritual concerns, so which includes yung ating personal devotion, yung ating quiet time, prayer life, yung relationship natin sa family and friends, and then kasama din dyan yung ating mga church duties and responsibilities. And since nandito pa rin tayo sa earth, diba, meron ding mga earthly concerns. So yan po yung ating trabaho, or kung meron ka mang sariling business, nandyan po yung ating mga finances, gastusin, nandyan yung ating mga gawaing bahay na araw-araw hindi natatapos. Kung paano natin nagagamit yung mga talents, no, at skills na meron tayo. Kadalasan po, naiisip natin na si God, interesado lang siya sa spiritual na buhay natin. But we must pursue excellence hindi lamang sa spiritual na buhay, kundi sa pang-araw-araw po na buhay natin dito sa lupa. Kung paano po natin ginagamit ang ating mga talento, kung paano po tayo nagtatrabaho, kahit po sa loob lang tayo ng bahay, di ba, lalo ngayon na pandemic, nandiyan yung mga quarantine, talagang nakakulong lang tayo sa bahay maghapon, paano natin ginagamit yung oras natin, di ba, ng maayos, hindi ba siya nasasayang, or may makabuluhan ka bang nagagawa sa maghapon. Kung ano man ang ginagawa natin, dapat itong gawin ng maayos or may kahusayan. Amen? But how can God be glorified
sa pamamagitan ng simpleng pagwawalis mo ng bahay. O kaya pagtatapon lang ng basura. Kung ikaw ay teacher or driver or kasambahay or kung ano man yung trabaho mo ngayon, paano mo na luluwalhati sigad sa pamamagitan ng iyong trabaho? O sa church, di ba? Mga nagpe-prepare ng pagkain o nagliligpit ng upuan. Ang problema po kasi minsan, akala natin yung malalaking bagay lang yung na ginagawa natin, yun lang ang karapat-dapat kay Lord. Kung ano lang yung sa tingin natin na maganda or kaaya-aya, yun lang yung nakakapag-glorify kay God. God is glorified, tandaan po natin, as we strive for excellence no matter where we are and what we are doing. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1a, yung sa binasa po natin kanina na verse, finally, believers, as we ask and admonish you in the Lord Jesus, that you follow the instruction that you received from us about how you ought to walk and please God, just as you are actually doing. So, marami pong example sa Bible ng mga tao na nag-demonstrate sila ng kanilang excellence sa kanilang trabaho, maliit man yan o malaki. So, nandiyan po si Daniel, di ba? Pag binasa niyo po yung Book of Daniel, isa po siyang advisor and personal, bigyan siya ng personal service kay Nebuchadnezzar. Tapos, di ba, nag-interpret siya ng dream. Dahil po dun sa magandang pagtatrabaho niya, di ba, na nakita at nabigyan ng glory si God dahil doon sa mga ginawa niya. Maayos niyang ginawa yung kanyang trabaho. Yan din yung mga fishing disciples, di ba? Sa pagbinasa po natin sa Book of John, yung meron po dito sa John chapter 21 verse 3 to 6, hindi ko na po nilagay sa slide, no, na nung nangingisda sila, wala silang napangisda, di ba? Kung tatamad-tamad sila at pinabayaan na lang nila, umuwi na lang sila, di ba? Paano na? So, nakinig sila kay Lord noong time na yun, sinabi ni Lord na ihagis nila yung net nila sa right side ng boat, di ba? So, God used the excellent work of these men for God's glory and advancement of His kingdom. So, yun po, hindi lamang po sa pag-attend natin ng church na glorify si God. In our everyday life po, sa bahay pa lang, let's practice po na maging excellent na asawa, sa ating partner, maging excellent po tayo na anak, sa ating mga magulang, sa trabaho po natin lalo na, di ba? Be an excellent employee. At kung may business ka man, maging excellent boss ka. Hindi po natin ginagawa yung mga araw-araw na gawain natin for the sake lang na kasi kailangan natin gawin. Amen? So, meron lang po ditong mga reminders. As we strive for excellence, be reminded that, una po, our dependence is on God. So, in Philippians chapter 4 verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. So, wala po tayong kayang gawin kung wala si Lord. Kagaya nga nung sa preaching ni Coach, di ba? We are nothing without God. So, wag po nating kakalimutan yon na lahat ng bagay na ginagawa natin, kung wala si God, hindi natin magagawa ng tama at maayos. So, pangalawa po, we are part of one body. So, dyan po sa Romans chapter 12, wait lang po verse 4 to 5. Romans chapter 12, verse 4. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. So, hindi po tayo nag-iisa. Wag po nating akuin yung lahat ng trabaho. Diba? Wag po nating kalimutan na may kanya-kanya tayong designation kung sa trabaho ka man,
Hindi porket gusto mong ipakita na magaling ka dito sa bagay na to, aakuin mo na lahat, di ba? Maging sa church man yan o sa bahay man yan, palagi po natin tandaan na hindi po tayo nag-iisa. Nagagawa po natin yung isang bagay ng mahusay o mabuti kapag meron po tayong kasama o katuwang. Diba? Kaya po, kumbaga unity na tinatawag. And then pangatlo po, do not compare yourself to others. In Romans chapter 12, verse 6a, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things. So, meron po tayong kanya-kanyang gift. Hindi po porket marunong akong sumayaw, marunong na din yung kapatid ko, or si kapatid magaling siya kumanta, ganun din ako, di ba? Huwag nating ikumpara yung kaya nating gawin sa ibang tao or yung kayang gawin ng iba sa atin na hindi natin na-achieve. Huwag po tayong magbase doon. Huwag po tayong tumingin sa nagagawa ng iba. Yan po ang isa sa mga dapat nating tatandaan kapag nag-strive po tayo na maging mabuti sa isang bagay. Hindi po natin basihan yung ibang tao sa ginagawa natin. Amen? So, pang-apat po, check your motives. Ito po yung pinaka-importante. In Galatians chapter 1 verse 10, obviously, I'm not trying to win the approval of people but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So yan po yung pinaka importante no sa lahat na i-check natin yung puso natin kagaya nga ng preaching last week. Importante kung ano yung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Ano yung purpose mo? Ano yung reason mo? Bakit mo pinagbubuti yung ginagawa mo? Amen? So yun po. Ayop na malinaw po yung mga bagay na yun at huwag po natin kalimutan na ito po yung ilan lamang sa mga guidelines na dapat nating tandaan as we strive for excellence. So as we continue, why we need to be excellent, yung pangatlo po, well, recap lang po natin. Una, to thank God. Pangalawa, to glorify God. And pangatlo is to imitate God. If we do things with excellence, we become more like Jesus. Amen. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 1b, and that you excel even more and more, pursuing a life of purpose, and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation. So, what is our life's purpose? As we read in Philippians chapter 1, verse 27, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. So our purpose is to share the good news and to live our life in Jesus. If we are a follower of Christ, if we claim that the Lord Jesus is our personal Lord and Savior, we are called to share our faith with others. So, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So one of the most effective way po to share Jesus is to live like Him. Amen? Our life speaks louder than our words. We can inspire and influence others to pursue a relationship with Jesus by being a living testimony or a living witness for Him with our own lives, yung ating pong mga sariling buhay. The way we act in the world reveals Christ-likeness in us all. Amen? So, alam niyo po si Boaz, marami po nagsasabi na kamukha ko siya, pero mas madalas po nasasabi na manang-mana siya sa daddy niya kasi kung paano po siya kumilos, paano siya mag-react,
Yan, parang daddy niya. So nasasabi at nalalaman ng iba na ito anak to ni Randy kasi parang daddy niya umasta. So parang ganoon din po tayo kay Lord, no? Kung paano tayo mamuhay, nalalaman kung sino yung Diyos na ating sinasamba at sinusunod natin, di ba? So as we read in Philippians chapter 4 verse 8 to 9, sabi po dyan yung binasa na natin kanina. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing, that the God of peace will be with you. So think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting it into practice, sabi po dyan, di ba? Isa pang muhay po natin yung ating mga nalalaman about kay God. Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na marangal at tama, di ba? Yung mga bagay na kaibig-ibig at kahanga-hanga. So kung yan ang iniisip natin, di ba? At kagaya nga ng sabi natin kanina, minsan tayo, halos lahat na tayo dito nagagamit sa pag-share ng salita ng Lord. So kung ano po yung sinishare natin, kung ano po yung mga binabahagi natin na about kay Jesus, dapat din po nakikita din po sa buhay natin. Di ba? Kung tinuturo natin na huwag magsinungaling, dapat po tayo din nakikita sa atin yung bagay na yon. Maliit o malaking pagsisinungaling pa rin. So, maging aware po tayo sa mga ganitong bagay. Alam ko po na wala naman di bang perfecto sa atin, di ba? Pero wag po nating gawing excuse 'yon, di ba? Na wag tayong tingnan ng ibang tao, lalo na po ng mga hindi mananampalataya. Kasi kung yung kapwa natin mananampalataya natitiso sa atin, paano pa po yung mga taong hindi nakakilala kay Jesus? Paano natin mababahagi na ganito si Jesus, ganito yung ipinangako niya sa atin, ganito yung itinuturo niya sa atin kung hindi po nakikita sa buhay po mismo natin. Di ba po? So, as we do things with excellence, we are becoming like Jesus because He does excellent things. Pursuing excellence in all we do is a testimony to the world that God is doing a mighty work in us. Amen? So yun po, I hope po na malinaw po yung bagay na yon. And last point po, and key reason why we need to be excellent is to serve God. Yan. If we do all things with excellence, we are serving God. Sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever you do, sa Amplified ko po ito kinuha kasi medyo detailed siya. Whatever you do, whatever your task may be, work from your soul, that is, put in your very best effort as something done for the Lord and not for men, knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward. It is the Lord Christ whom you actually serve. Amen? So, the God we serve is an excellent God. Amen? Kaya dapat po the best din yung ating paglilingkod sa Kanya. Sa paglilingkod po natin kay Lord, hindi, wag naman po sanang pwede na yan, di ba? Pwede na yan. Pag may ginawa tayo, pwede na yan. Sa atin pong, halimbawa na po, no, ako, part po ako ng worship team. So sa pag-aawit, pagtugtog, or sa paglilid po ng Bible study, o sa lalo po sa ating pagbibigay ng tithes and offering, or sa pagdalo po ng mga gawain, naging face-to-face man po yan, or online, di ba? Ibigay po natin yung the best para kay Lord. Jesus is the best, di ba? So He deserves the best from us. Hindi tayo nagsiserve kay Lord para lang masabi na nagsiserve tayo or may ginagawa tayo or para masabi na na-involve tayo sa gawain, para masabi na meron tayong contribution sa church, di ba? Or pwede rin na kaya tayo nagsiserve kasi gusto nating mapuri tayo or mabigyan tayo ng reward. Parang sa trabaho, di ba? Pinagbubuti natin kasi
ini-aim natin yung promotion kasi mas malaki yung sahod. Kagaya nga ng sabi natin kanina, di ba? We always check our hearts, our motives. Yon. So, best example din po si Jesus, no? When he turned the water into wine. Hindi lang po basta wine yung ginawa ni Jesus, di ba? It is the best wine. Sabi pa nga ng isang guest, usually yung best wine, unang siniserve. Pero nung time na yun na naubos na, di ba? So, yun yung unang miracle na ginawa ni Jesus. Hindi lang basta-basta wine yung ginawa niya, kundi the best wine. And dahil doon sa ginawa ni Jesus na nag-glorify si God. So, meron po akong gustong i-share na video clip sa inyo, no? Ito po kasi ang ganda nung niya, medyo relevant siya dun sa pagsiserve kay God. So, watch po natin. The word holy is a big word. It is not just, I don't do this, I don't do that, but your life is set apart. You are devoted to the Lord. So when people often ask me, how much time should I serve the Lord? When people ask me, how much money should I tithe, should I give? I realize these people have not understood the meaning of the word holy. You see, the word holy, when applied to object, to things, it means it is set apart for God. So the Bible talks about the tithe is holy. That belongs to the Lord. The Bible talks about our body is holy. It means it belongs to the Lord. So when people ask you, how much time should I give to the Lord? How much money should I give? They are thinking all the minimum. But my friend, holy means what? To be totally devoted, to be totally consecrated. Be holy. You are to be set apart. Amen. So, gaya nga po ng inawit natin kanina, di ba? Yung inawit ni Brother Randy kanina at sinabi ni Pastor Peter sa video, if we truly understand the word holy, di ba? It is something we set apart for God. Di ba? Yun nga yung kaninang verse natin, that all things, lahat po ng bagay galing sa Kanya. So, kung nauunawaan po natin kung ano yung ibig sabihin ng holy, we will respond in giving excellent service to God and to others. Amen? So yun po. Why we need to be excellent? To thank God, to glorify God, to imitate God, and to serve God. Amen. So for conclusion po and application, gusto ko pong i-close yung message tonight with my own and personal testimony. Personally po, ito yung isang aspect sa buhay ko no, na hinubog talaga ni Lord habang as I walk with my faith in Him. Noong kabataan ko po, kapag inuutusan ako ng nanay ko, no, kahit na ano pa yan, basta magawa ko, okay na. Masabi lang na sinunod ko yung pinapagawa niya. Wala na akong pakialam kung tama o mali. Basta ginawa ko. Minsan nagdadabog pa ako, di ba? Kasi hindi ko gustong sundin. Sa work naman, kung ano lang yung ipinagawa sa akin, tama na yun. Kapag may extra task na ibinibigay sa akin, nagrereklamo na ako. Wala naman yun sa job description ko. Bakit ko gagawin? Ito lang yung sahod ko. Bakit ito yung ang dami-daming pinapagawa sa akin, di ba? Then, through reading and meditating God's Word, slowly nababago yung mindset ko. Sabi nga sa verse kanina, di ba, Philippians chapter 4 verse 8, fix your thoughts. Think about things that are excellent. Kapag inisip natin yung mga ginagawa natin para sa tao or ano pa man, may tendency po na ma-disappoint tayo, na ma-stress tayo, mag-worry, di ba? But if we do things for God, we have that hope and assurance na all our works and labor are not in vain. Amen? Siya po ang magre-reward sa atin. Ang promise po ni Lord sa verse Philippians 4, verse 9, kanina, keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me and saw me doing, and then the God of peace will be with you. Amen? So, yun lamang po. Mayroon pa po akong isang photo dito.
Sabi po dyan kay Rick Warren, your beliefs will become your behaviors, and from your behaviors, it will be what you become. Amen? So, yun lamang po. Magandang gabi po sa lahat, and glory to God sa kanyang mga salita. Let us all pray. Father God, marami pong salamat sa lahat ng itinuro mo sa amin sa gabing ito. Tunay nga po na hindi madali, Panginoon, na mag-strive for excellence, but with your grace, with your power, with the strength that comes from you, O Lord, lahat po ay magagawa namin. May you always correct our hearts, our mind, Panginoon, that we focus the things that we do for you alone and for your glory. We thank you and we praise your name and we glorify you in Jesus' name. Amen.